Nalalapit na ang wakas, Moscow, unti-unting bumibigay sa ilalim ni Putin. Matagal nang tinatanggihan ni Russian President Vladimir Putin ang mga mungkahi ng tigil putukan sa Ukraine at marami ang nagtatanong kung bakit nga ba tila ayaw niyang paawat sa digmaan. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na ito'y tungkol lang sa politika o kapangyarihan. Pero sa likod ng matigas na paninindigan ni Putin ay may mas malalim na dahilan na pilit niyang iniiwasang mailantad. Posible kayang may madilim na sikreto siyang ayaw ipaalam sa buong mundo? At kapag natapos na ang giyera, ano nga ba ang tunay na panganib na maaaring sumabog sa loob mismo ng Russia? Alamin natin sa video na ito ang mga dahilan kung bakit patuloy ang pagtutol ni Putin sa kapayapaan, ang epekto ng digmaan sa mga sundalong babalik sa kanilang bayan at ang nakakabahalang kinabukasan na maaring naghihintay sa Russia kapag bigla na lang natigil ang putukan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Bakit nga ba paulit-ulit na tinatanggihan ni Russian President Vladimir Putin ang mga panukalang tigil putukan sa Ukraine? Ano nga ba ang dahilan sa likod ng kanyang matigas na paninindigan? At ano ba talaga ang pilit niyang itinatago? Sa mas malalim na pagsusuri ay may isang madilim na sikreto si Putin na ayaw niyang mabunyag sa harap ng international community. Isang katotohanang hindi lamang makasisira sa kanyang reputasyon, kundi maaari ring tuluyang sumabog sa mismong loob ng kanyang bansa sa oras na magwakas ang digmaan. At ang tinutukoy dito ay hindi lamang ang usapin ng bumabagsak na ekonomiya ng Russia. Bagamat hindi may kakaila na isa rin itong napakalaking suliranin para sa kanyang administrasyon. Ang mas malalim, mas personal at mas nakakabahalang panganib ay ang posibilidad na bumalik sa Russia ang napakaraming sundalo dahil libo-libo sa kanila ay pagod na, sugatan, nawalan ng direksyon sa buhay at maaring may bitbit na emotional at psychological damage na hindi basta-basta mawawala. Sa ganitong sitwasyon ay hindi malabong magsimula ang pagdami ng mga problema gaya ng karahasan sa loob ng tahanan, pagtaas ng antas ng krimen, pagkalulong sa droga at matinding suliranin sa kawalan ng trabaho. Kapag nagsimula ng bumalik ang mga sundalong ito ay maaring mawasak ang social balance sa loob mismo ng Russia na isang senaryong lubhang kinatatakutan ng administrasyon ni Putin. Kaya't sa bawat pagkakataong may inilalatag na mungkahing kapayapaan ay makikita ang pagkaalangan, pag-aalinlangan at paulit-ulit na pagtanggi mula sa kanya. Hindi rin basta-basta nagbibigay ng pagsang-ayon si Putin sa mga usapang kapayapaan sapagkat alam niyang kapag dumating ang araw na tuluyan ng huminto ang digmaan ay doon magsisimula ang isa pang masalimuot na laban sa loob ng kanyang bansa. Samantala noong March naganap ang isang mahalagang pagpupulong sa Saudi Arabia sa pagitan nina US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa pagtatapos ng kanilang pulong ay kapwa nilang inihayag sa publiko ang kanilang pagkakasundo na magpatupad ng isang 30 days na tigil putukan. Lahat ng klase ng labanan mula sa himpapawid, sa kalupaan at maging sa karagatan ay pansamantalang ihihinto bilang bahagi ng kasunduan. Sa puntong ito, buong mundo ang naghihintay sa magiging tugon ni Putin dahil ang kanyang magiging desisyon ang inaabangan ng lahat at gaya ng inaasahan ng karamihan ay hindi nag-atubiling tumanggi si Putin. Ayon sa kanya may mga bagay pa raw siyang nais linawin bago siya makapagbigay ng final na pagsang-ayon sa tigil putukan. Mula sa puntong iyon ay nagsimula na ang sunod-sunod na drama sa pagitan ng mga leader. Ilang araw lamang ang lumipas matapos ang naturang pulong ay nagkaroon ng pag-uusap sa telepono sina Trump at Putin. Sa tawag na yon ay nangako umano si Putin na titigil sa pag-atake, partikular sa mga energy facilities. Sa kabila ng pangakong ito ay pumayag ang Ukraine na sundin ang kasunduan. Subalit ilang oras lamang matapos ang tawag na yon ay muling umatake ang Russia sa mga energy infrastructure ng Ukraine na isang hakbang na agad namang sinagot ng Ukraine sa pamamagitan ng kanilang sariling offensive na naging dahilan upang tuluyang gumuho ang bagong kasunduan. Ngayon sa halip na tuluyan ng itigil ang labanan ay mas lalo pang naging abala si Putin sa panibagong round ng negosasyon at sa pagkakataong ito ay nakatuon naman ang usapan sa issue ng Black Sea. Batay sa ulat mula sa CNN, sinabi raw ni Putin kay Trump na papayag lamang ang Russia sa isang ceasefire kung aalisin ng United States ang mga ipinataw nitong sanctions laban sa kanilang bansa. Sa kasalukuyan ay tinatayang mahigit 24,000 ang sanctions na nakapatong sa Russia at sa mga ito ay higit sa 7,000 ang nagmula mismo sa United States.
Kaugnay pa nito noong March 26 ay lumabas ang balitang nagkasundo ang Russia at Ukraine sa isang limitadong tigil putukan na nakatuon lamang sa Black Sea. Bagamat walang opisyal na ulat na nagsasabing may mga sanctions na inalis, ay pumayag naman ang United States na tumulong sa Russia pagdating sa mga agricultural products, partikular na sa fertilizers, upang kahit papaano ay maibangon ang bumagsak na sektor ng agrikultura ng bansa. Kalaki pa rin ng kasunduang ito ang tulong sa pagpapalaya ng mga bilanggo ng digmaan, gayon din ang pagbabalik ng ilang daang libong bata na di umano'y sa pilitang inalis ng Russia mula sa Ukraine. Sa dulo ng lahat ng ito ay isang napakabigat na pasanin pa rin ang nakaatang sa balikat ni Vladimir Putin. Isang responsibilidad na hindi niya basta-basta matatakasan o maililihis ng atensyon. Ito ay ang pagbabalik ng daan-daang libong sundalo na uuwi sa Russia na hindi lamang sugatan sa katawan kundi mas malala pa dahil tigmak sa galit, trauma at emotional damage. Ang mga sundalong ito na sa halip na makahanap ng lunas o kalinga sa pagbabalik nila sa sariling bayan ay posibleng mawalan ng direksyon, ng saysay at ng kontrol sa sarili. Sa oras na bumalik na sila sa kani-kanilang mga tahanan ay hindi malayong sumabog ang isang malawakang krisis sa loob ng bansa, isang krisis na may kakayahang guluhin ang mismong kaayusan ng Russian community. Gayun din naman, ayon sa ulat ng Medusa, may 4 na pangunahing panganib na maaring biglang lumabas sa komunidad at lipunan ng Russia sa sandaling magsimulang magsiuwian ng mga sundalo. At sa pinakatuktok ng listahang ito ay ang isang problemang matagal nang kumakain sa kalusugan ng lipunan, ang pagkalulong sa droga at alak. Sa katunayan ay hindi maikakaila na marami sa mga sundalong ito pag-uwi nila ay kailangang harapin ang matinding physical at emotional damage na kanilang naranasan sa digmaan. At dahil sa kakulangan ng suporta at kawalan ng tunay na rehabilitation mula sa gobyerno, ay marami sa kanila ang posibleng malulong sa alkohol at ipinagbabawal na gamot upang kahit paano'y maibsan ang kirot at alaala ng mga karanasang bumalot sa kanila. Isang source mula mismo sa Labor Ministry ng Russia ang naghayag ng nakakabahalang pananaw. Ang unang taon matapos ang digmaan ay magiging taon ng walang humpay na paglalasing. At ang mas nakakatakot dito ay may mga senyales ng nagsisimula ng magkatotoo ang babalang ito. Gayun din isang malinaw na halimbawa nito ang mga veteranong napilitang umuwi hindi dahil tapos na ang kanilang serbisyo, kundi dahil sa matitinding sugat o pagkawala ng mga bahagi ng kanilang katawan. Ayon sa mga ulat, ang ganitong klase ng mga sundalo ay labis na nahihirapan na muling makahanap ng lugar sa normal na pamumuhay. Ramdam nila na tila isinantabi na sila ng lipunang kanilang pinrotektahan, kung kaya't nauuwi sila sa paglalasing at paminsan ay sa paggamit ng droga. Sa kanilang pakiramdam ay hindi lamang sila pinabayaan, kundi tila pinarurusahan pa ng mismong bansang kanilang ipinaglaban. At kung tutuusin ay hindi bago sa Russia ang problema ng sobrang pag-inom ng alak dahil ito ay isang ugaling matagal nang nakaugat hindi lamang sa militar kundi maging sa pangkalahatang populasyon. Kaya noong summer ng 2023 ay umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na ulat tungkol sa mga Russian soldiers na naghahanap ng kahit anong paraan para patayin ang mga alaala ng karumaldumal na karanasan nila sa digmaan sa Ukraine. Mga alaala na tila hindi mabura-bura sa kanilang isipan. Ayon sa Radio Free Europe, noong June ng taon na yon, ay lumabas na ang mga sintomas ng matinding krisis sa loob mismo ng hukbong sandatahan ng Russia. Isang doktor mula sa rehiyon ng Rostov ang nagsabing may department naman ng Defense Ministry para sa psychological rehabilitation pero wala itong matinong programa na talagang tumutugon sa PTSD. At kapag nakita mo na ang pinakamalalagim na imahe ng digmaan, mga putol na bahagi ng katawan, dugo ang sugat at kamatayan, hindi mo ito basta-basta makakalimutan. Para hindi ka mabaliw, mapipilitan kang humawak ng alak o droga. Karagdagan pa dito, isa sa mga pinakakilalang ipinagbabawal na gamot ngayon sa Russia ay ang tinatawag na salt, isang uri ng synthetic amphetamine na mas kilala rin sa tawag na methadone. Batay sa mga datos, kalahati ng mga pasyenteng pumapasok sa mga government rehabilitation centers ay gumagamit ng salt at sa paglipas ng panahon ay unti-unti na rin itong lumalaganap sa mga military camp. Sa makatuwid ay hindi rin maikakailang lumobo ang bilang ng mga kasong may kaugnayan sa droga sa loob mismo ng military court ng Russia sa loob ng taong 2023. Sa katunayan, noong March pa lamang ng taong iyon ay 3 sundalo na ang nahatulan dahil sa droga. At noong 2020 ay isa lang ang kasong naitala. Ngunit hindi lamang droga ang kinahaharap na suliranin.
Ayon sa ulat ng Dahil, noong 2023, lalong lumalaganap ang sobrang pag-inom ng alak sa iba't ibang bahagi ng lipunan ng Russia, maging sa hanay ng mga opisyal ng pamahalaan. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ni Putin na hindi siya umiinom, ay isiniwalat ng Dahil na ang mga opisyal ng Kremlin na dati-rati isang shot lang ng vodka, ngayon ay buong bote na ang inuubos habang nasa opisina. Isa pa sa mga hindi agad nakikitang panganib na maaaring sumiklab sa loob mismo ng Russia, sa sandaling magtagumpay ang isang kasunduang tigil putukan ay ang unti-unting lumalalang problema ng karahasan sa loob ng kanilang lipunan. Kung pagbabatayan ng ulat ng Jamestown Foundation, malinaw ang koneksyon sa pagitan ng biglaang pagtaas ng konsumo ng alak noong taong 2023 at ng pagsirit ng bilang ng mararahas na krimen sa bansa. Ang datos ay lubhang nakakabahala dahil umabot sa mahigit 589,000 na italang kaso ng violent crimes sa buong Russia, na siyang pinakamataas na bilang simula pa noong taong 2011. Ang ganitong antas ng karahasan ay hindi lamang nagdudulot ng takot sa mga ordinaryong mamamayan kundi nagsisilbi ring senyales ng mas malalim na suliranin sa loob ng bansa. Sa halip na aminin ang posibilidad na ang ugat ng problema ay nasa loob ng sariling sistema, sinubukan ng Kremlin na ilihis ang sisi. Ayon sa Interfax, itinuro umano ng pamahalaan na ang mga grupong Ukrainian na di umano'y pumasok sa teritoryo ng Russia ang may kagagawan ng mga krimeng ito. Ngunit ang nakakabigla at halos katawa-tawang katotohanan, ayon pa rin sa ulat, ay inilahad daw ito ng Kremlin higit isang taon bago pa man aktwal na magkaroon ng pagpasok ang mga tropang Ukrainian sa rehiyon ng Kursk. Sa madaling salita, para bang maaga pa lang ay naghahanap na ng maidadahilan si Putin upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mga tunay na problema sa loob ng bansa. Subalit ayon naman sa Medusa, kung susuriing mabuti at hindi papadala sa propaganda, makikita na ang pinagmumulan ng problema ay wala sa labas kundi nasa loob mismo ng Russia. Isa sa mga pinakakritikal na bahagi ng problemang ito ay ang mga sundalong babalik mula sa digmaan. Ang mga sundalong ito ay kabilang sa pinakamataas ang kinikita sa buong bansa. Sa kasalukuyang sistema, tinatayang humigit kumulang 8% ng kabuuang budget ng Russia ay inilaan lamang para sa sweldo ng mga sundalo. Kada buwan ay tumatanggap sila ng combat pay na umaabot sa 200,000 rubles na kung i-convert ay katumbas ng humigit kumulang $2,000 hanggang $3,000 kada buwan. Dahil dito ay kabilang sila sa top 15% ng may pinakamalalaking kita sa buong Russia, na isang napakalaking hakbang palayo sa karaniwang antas ng sahod sa bansa. Dahil din dito maraming mamamayan ang naengganyo na mag-volunteer sa militar upang makamit ang ganitong antas ng kabuhayan. Gayunpaman kapag natapos na ang kanilang serbisyo, karamihan sa kanila ay ayaw nang bumalik sa mga trabahong may mababang kita. Nasasanay na sila sa marangyang pamumuhay na hatid ng mataas na sweldo at kung bigla itong mawala, malaki ang posibilidad na pilit nilang hahanapin ito sa ibang paraan. Dahil sanay na rin sila sa paggamit ng dahas at may matinding exposure sa karahasan, mas madali para sa kanila na gamitin ang ganitong kasanayan sa maling paraan sa kanilang pagbabalik sa sibilyan na pamumuhay. Bukod pa rito, ayon pa rin sa Medusa, marami sa mga sundalong ito ang maaaring mangutang upang mapanatili ang antas ng pamumuhay na kanilang nakagisnan habang nasa digmaan. Pero dahil sa napakataas ng interest rates sa Russia, mabilis silang mababaon sa utang. Sa huli, ang resulta ay mas lalala pang sitwasyon kung saan hindi na lamang pagkain ng kanilang pinaguhugutan ng krimen, pati na rin alak at droga ang maaring idahilan para sila'y muling masangkot sa mga gawaing labag sa batas. Samantala, lalo pang pinapalala ang problemang ito ng isang batas na pinirmahan mismo ni Vladimir Putin noong October 2024. Ayon sa naturang batas, pinapayagan na ang mga taong may kaso o nahatulan na ng korte na makaiwas sa pagkakakulong basta't sila ay papayag na magsilbi sa militar. Sa madaling salita, pinalitan ng serbisyo sa digmaan ang dapat sanay sentensya sa bilangguan. Noong una, ang orihinal na plano ng pamahalaan ay kumuha ng 24,000 na bilanggo upang maisabak sa giyera. Ngunit ayon sa isang source mula mismo sa Ministry of Defense, lumobo ang bilang na ito at posibleng umabot na sa 60,000. At ang mas nakakagulat, ayon sa ulat ng Kyiv Independent, pagsapit ng January 2025, halos 180,000 na raw ang bilang ng mga preso na ipinasok sa militar. At tila hindi pa rito natatapos ang lahat dahil sa kabila ng mga insentibo at napakalaking sweldo, bumababa na rin ang bilang ng mga gustong sumali sa militar.
Ayon sa The Moscow Times, mula kalagitnaan ng 2024 hanggang February 2025 ay bumagsak ng 5 beses ang arawang bilang ng mga gustong mag-recruit. Kung dati ay umaabot sa 200 hanggang 250 katao ang sumasali araw-araw, ngayon ay nasa 40 na lamang kahit pa may alok na signing bonus na umaabot sa $19,000. Ipinapakita nito na kahit gaano kalaki ang sweldo o insentibo, unti-unti nang nawawalan ng interes ang mga mamamayan sa pagsali sa militar, lalo na't lumalala ang mga balitang naglalabas ng mga masamang karanasan ng mga sundalo sa frontlines. Ngayon kung iisipin mong sabay-sabay na babalik sa loob ng Russia ang lahat ng sundalong ito, hindi malayong isipin na may ilan sa kanila ang babalik sa dati nilang gawi. Ang iba, maaaring mas lumala pa. At ang pinakakakilakilabot na posibilidad ay gamitin nila ang kanilang bagong kalayaan upang muling gawin ng mga krimeng sanay pinagdusahan na nila sa loob ng kulungan. Sa ganitong kalagayan, makikita natin na ang posibleng resulta ng ceasefire ay hindi lang basta kapayapaan. At dito pa lamang ay malinaw na ang hinaharap ay puno ng panganib, ngunit hindi pa rito natatapos ang serye ng mga problemang kailangang harapin. Kahit pasabihin nating handa ng tanggapin ng mga veterano ang mas mababang sweldo sa kanilang pagbabalik, isa pang masalimuot na tanong ang dapat masagot, may trabaho ba silang babalikan? Ayon sa ulat, sinubukan na raw itong tugunan ni Putin. Sa kasalukuyan ay may batas na nag-uutos sa mga kumpanya na i-reserve ang posisyon ng mga empleyado nilang sumali sa digmaan upang masiguro ang kanilang pagbabalik sa dating hanapbuhay. Ngunit ayon sa Medusa, imbes na makatulong, posibleng magdulot ito ng panibagong suliranin. Marami sa mga sundalong ito ay may kinakaharap na problema sa droga, karahasan at disiplina. At dahil dito, ayon sa isang anonymous source mula sa Defense Ministry, ang pinakamabuting senaryo na lang siguro, bayaran na lang sila para huwag na lang pumasok sa trabaho. Ngunit mas malalim pa ang ugat ng tunay na problema. Batay sa datos mula sa Moscow, bumaba ang unemployment rate ng Russia mula 6% noong taong 2020 at sa kasalukuyan ay nasa 2.3% na lamang. Sa unang tingin tila isa itong positibong balita. Ngunit kung susuriing mabuti, ito ay isang babala na halos wala ng bakanting trabaho sa bansa. Dagdag pa rito noong March 24 ay iniulat ng The Kyiv Independent na unti-unting humihina ang job market sa Russia pagsapit ng taong 2025. At kahit sa unang bahagi pa lamang ng taon ay kapansin-pansin na agad ang epekto nito. Bumaba ng halos 15% ang kabuuang bilang ng mga bakanting trabaho sa buong bansa. Mula sa dating milyon-milyong job openings, ngayon ay umaabot na lamang ito sa tinatayang 2.3 milyon. Ngunit ang mas nakababahala ay hindi lamang ang pagbagsak ng mga numero. Dahil sa totoo lang, halos lahat ng sektor ay apektado at tila wala nang ligtas sa pagbagsak ng ekonomiya. Sa larangan ng accounting, lumitaw na bumaba ng 13.3% ang mga available na posisyon kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2024. Samantala sa mga posisyong may kinalaman sa cashiering, bumaba ito ng 9.1% habang sa human resources o HR ay pumalo sa 9.6% ang pagbaba. Ngunit sa lahat ng sektor, ang pinakamalalang tama ay nasa logistics na nagtala ng 25% na pagbawas sa mga posisyong dati ay bukas para sa mga aplikante. Dahil dito ay malinaw na unti-unti nang binabawasan ng mga kumpanya sa Russia ang kanilang pag-hire. At ito'y hindi lamang simpleng hakbang sa pagtitipid, kundi isang malinaw na indikasyon ng matinding epekto ng digmaan sa kabuuang galaw ng ekonomiya ng bansa. Maaring sabihing nananatili pa rin ang demand para sa mga trabaho sa defense industry gaya ng ipinapahayag ni Putin. Ngunit sa kabila nito, hindi ito sapat upang sagipin ang ekonomiyang halos hindi na makahinga. Sapagkat kapag sabay-sabay nang nagsiuwian ang mga sundalong isinabak sa digmaan, ang tanong ay hindi na kung may babalikan pa ba silang trabaho, kundi kung may matitira pa bang industriya na handang tumanggap sa kanila. Sa pananaw ng Jamestown Foundation, kung wala silang mapapasukang trabaho, lalong tumataas ang posibilidad na pasukin na lamang ng ilan sa mga sundalong ito ang mundo ng krimen. Dala na rin ng kawalan ng direksyon, trauma at desperasyon. At dito na pumapasok ang ika-4 na babala mula sa ulat ng Medusa. Isang mas tahimik ngunit mas mapanirang anyo ng kaguluhan, ang pagtaas ng kaso ng domestic violence. Ayon sa Telegram channel na Fari Daily, na binanggit din sa parehong ulat, ang mga asawa ng mga sundalo ang itinuturing ngayong pinakamalalagay sa panganib, lalo na kung may PTSD ang mga lalaking ito. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na pananakit, kundi pati na rin sa mga emosyonal at psychological damage na kadalasang hindi napapansin.
At bukod sa karahasan sa tahanan, may posibilidad ding tumaas ang bilang ng mga hindi inaasahang pagbubuntis. Isang bagay na taliwas sa layunin ng gobyerno na magkaroon ng maayos at planadong pagtaas ng populasyon. Kung tutuusin, kahit na hindi pa ganap na natatapos ang gyera, unti-unti nang lumalalim ang krisis ng karahasan sa loob ng mga tahanan, hindi lamang sa Ukraine kundi pati na rin sa Russia. Noong February 2023 ay iniulat ng The Conversation ang resulta ng isang pag-aaral na isinagawa noong October 2022 kung saan halos 26% ng mga sumagot sa survey ay ipinakitang posibleng may PTSD. Habang sa United Kingdom, ang porsyento ng mga kalalakihang may ganitong kondisyon ay nasa 3.7% lamang at 5.1% naman sa mga kababaihan. Malinaw na napakalaki ng epekto ng digmaan sa mental health ng mga mamamayan. Sa parehong ulat, lumabas din na tumaas ng 8% ang kaso ng domestic violence at 5% naman ang mga kaso ng sexual assault sa Ukraine. Ngunit sa kabilang banda, mas malala pa raw ang sitwasyon sa Russia. Bago pa man sumiklab ang digmaan sa Ukraine, matindi na ang problema ng bansa pagdating sa karahasang nangyayari mismo sa loob ng mga tahanan. Noong 2016 ay naitala ang 29,417 na kaso ng pananakit sa asawa. Bumaba man ito sa 14,860. Pagsapit ng 2021, dapat tandaan na ito rin ng taong bago magsimula si Putin na ipadala ang daan-daang libong kalalakihan sa isang madugong digmaan. Kaya ang tanong ngayon, kapag pumirma na ba si Putin ng ceasefire at nagsiuwian na ang mga sundalo, tunay bang magwawakas ang digmaan?